Punta na tayo sa ating second segment, 'di ba? Itong usapan naman natin tungkol sa pagbubukas ng Congress next week. So anong aabangan natin? Mga investigation, may mga Ako, tingin ko hinihintay ng madaming tao ano mangyayari sa Senate Blue Ribbon investigation. Una, talaga bang si Senator Ping Lacson ay babalik bilang chair? At pangalawa, ano ang kanyang Hindi pa ba nagbobotohan? Wala pa. Pero majority lang naman na magboboto nun, di ba? Oo, 'di ba? Pero mukha namang wala pang formal. namang ang lumalabas ay nagiging katanggap-tanggap na uli. Pero you remember kaya siya nag-resign because he wanted to preserve the Senate presidency of Tito Soto. Yes. So, ang tanong doon is, if that is a primordial objective to preserve the presidency of Tito Soto, will he be as gung-ho? Will he be as straightforward in identifying, di ba, mga culprits in this scandal? Well, ako, ang naririnig kong narinig mo na rin itong mga chismis na to, Sec EL, di ba? Pero meron daw siyang special surprise witness, di ba? Kung sakaling siya uli ang mamumuno sa Blue Ribbon Committee, sa unang hearing ay, kailan, November 14, di ba? May surprise witness daw. So, mukhang desidido pa rin si Sen Ping na talagang tututukan itong issue na ito at kung anong kailangan ilabas ay ilalabas. Pero ang sabi rin niya sa press briefing, sa press con niya, ba 3 hearing lang daw after, kasi 3 hearings. Una-una patapos na rin naman talaga yung pagdating ng December magre-recess na uli, di ba? At saka sinabi mo tulad kagabi na kay Christian Esguerra ka, sinabi mo rin na yung gumagalaw na si Ombudsman Yeah. So, you mentioned na irrelevant na si ICI, ICI, at saka baka ginagawa na ni Boying yung mga trabahong dapat gawin as an ombudsman. Do we still need Senate Blue hearing, Blue Ribbon Committee, and then the ICI? So, parang everything funnels down to the ombudsman na. Totoo naman yon. Pero ang tingin ko kasi din, it's less about yung pagbubulat-lat ng investigation in this case. Kasi gaya nga ng sinabi mo at sinabi ko, madaming mga iba na mga venues for the investigation. Right. Pero tingin ko ang isang bagay na malaking at stake dito, credibility din ng Senado Di ba? Bakit? Kasi parang natapos on a very, very unsatisfactory note. Di ba? Parang, una, nagsimula kay Senator Marcoleta. Madaming nagduda dun sa kanya saan niya dinadala yung investigasyon. Nung naupo si Sen Ping, medyo mas nagkaroon ng buwelo yung Senate investigation. Maraming na-discover. Pero bago magpatuloy, biglang-bigla nagkaroon nga ng mga, hindi, kailangan palitan yan. Kung hindi, papalitan namin yung leadership kasi hindi kami masaya. So, di ba, parang merong konting duda na talaga bang ginawa ng Senado yung trabaho niya dito sa isyong ito at talaga bang pinigilan si Senator Ping Lacson dahil medyo tinatamaan na yung mga ilang membro mismo ng Senado. So sa tingin ko, ang isang malaking issue, 'di ba, going back into yung reopening na ito and yung possible return ni Senator Ping Lacson as chair ng Blue Ribbon Committee ay magagamit ba ng Senate ito to kind of rebuild its damaged reputation? The interesting thing there is, remember, the last witness who really made an impact was si Gutesa. So the question is now, si Gutesa na nagtatago, nawawala na ngayon. Na nag-declare na yung isang korte na peke daw yung pirma nung notaryo. May criminal case yata yun. Diba? But the question there was, because he identified Speaker Romualdez, what's going to be the effect? Will they invite the former speaker, no? So parang nagsabi si Sen Ping na they'll send an invite to the Speaker of the House, no? Kasi procedure yun, interparliamentary courtesy. Bahala na kung si Speaker Martin would show up. So that's also one thing that people are looking for, whether he's going to show up or not. Kasi nag-appear siya sa ICI. Oo, humarap daw. Pero dahil hindi pa pinapublicize ng ICI ang mga proceedings, hindi natin alam kung ano ang napag-usapan. So, pero I think si Gutesa naman parang ang narinig ko, he's been traced his whereabouts.
Okay. So ano, papahuli ba nila? Anong But plano? I've been informed just this afternoon that they know who have custody over Gutesa. But Okay. let's see what happens eh. Pero para kay Senator Ping, yung mga issue na nilabas ni Senator Marcoleta, kasi yung dalawang yun medyo May konting nagbabangayan. banggaan no? Pati yung I was able to interview Senator Marcoleta. He was mentioning na he was questioning why ako na CCTV na pati yung video ko kung sino na meet ko sa Senate chamber parang binabantayan ni Senator Ping Lacson, which I found odd actually. That's a standard. May CCTV naman talaga sa Senate eh. Yeah. Which is the same response given by Ping Lacson na standard yan na may CCTV, check ko lang naman eh. But it doesn't matter. Parang why should it be a big deal na i-check, i-verify? Di ba parang part of investigation to check lang kung tama ba to hindi. So that shouldn't be taken as an insult by a senator. Tama. Tsaka kung ang objective natin dito ay mailabas ang buong katotohanan, bakit ka parang mamumulis ng ano ba dapat yung mga ebidensyang tinitingnan At dito? kung wala kang tinatago. Exactly. Diba? It's always it's just Eh, odd. di ba, yan ang paboritong saying nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung wala ka namang kasalanan, ba't ka natatakot? Di ba? Dapat ganun din. Hindi nga siya nag-jet ski eh. Kaya, Pero ito, medyo related dyan. Di ba? Kasi November 14 ang lumalabas na start date Right. nung That's a Blue Friday. Ribbon, nung Blue Friday yun, Ribbon na committee. Pero nung weekend na yun, mukhang may lumalabas ngayon na balita na magkakaroon naman ng isang malaki na namang rally ang INC. November 16 to 18, 3 days. balita ko hindi lang INC yun, di ba? Kasama si grupo ni Kibuloy, Pastor Kibuloy. Kay OJC. Si JIL din. May mga ganyan mga balita. Pero ang nakita ko pa lang, supposedly meron silang application para sa Rizal. Correct. Sa Luneta. Akala ko sa Quezon City muna, di ba? Hindi, pero binawi na eh. Meron na lumabas na sulat kanina na ina-atras na nila yung request for permit kay Mayor Joy Belmonte kasi nga lilipat na sa Rizal. Ano ang official reason why they are gathering? Prayer rally ulit? Oo. Ano ba to? For transparency and accountability, di ba? Oh, really? Yan, di ba? So, pero parang nung, di ba, maalala mo, ang huli nilang malaking rally, at least this year, yung January, yung sa Luneta rin, di ba? Right, Around right. 1 million people, mahigit, ang nagpunta. Ito yung National Rally for Peace. right. So mukhang ngayon, parang medyo ganun din ang tono, pero ang shift naman ay transparency and accountability. There is a theory that's going around na parang ang feeling ng, well, we know that they're identified with the group of President Duterte. No? Kasi Okay. si Senator Marcoleta is an INC member who's very aligned with the Duterte side. There is a feeling that, rightly or wrongly, that parang iniisa-isa na yung mga senador, di ba? Si Joel, si Jinggoy, mga members of the minority. So, since doon na papunta, nangako pa si Boying na November 25. Oo, sabi niya, Kaso. meron na mapapile sa Sandigan Bayan. Tapos ang DOJ nagsabi rin na may sasampahang kaso. So, mukhang tuloy-tuloy na. Kaya, feeling, let's hold a rally. Let's show our force for them to pause. Yung ganong klaseng reasoning daw ang ginagamit. So tingin mo, ano to? Show of force to Show of actually force. protect yung kanilang mga allies. Because remember, there was a time, I remember na parang ganon din ang ginawa kay, may rally ang iglesia, remember? Tapos ang diniman, because of that, tinanggal si Saldico. Naalala mo yun? Yun nga, ito yung January. Yes. Ito yung January this In fact, ang hinihinging ulo, the head they were asking for was si Speaker Martin Romualdez at the time. Mhm. So, the one that they gave up was Saldico's head. He was removed from appropriations. Mhm. Di ba? So, and they proven themselves, kaya namin we can amass a crowd. So, it's a show of force talaga. So, parang, let's see what will happen, what will be the reaction of government. Ano magiging reaction nung Senado, 'di ba? Dito sa ganito kasi parang timing eh. Kasi start nung Blue Ribbon uli, biglang that weekend, meron kaagad malaking Pag ikaw show of force. pag ikaw administrasyon, anong gagawin mo? Kung ako yung administrasyon, matagal ko nang tinulak na magkaroon talaga ng patanagutan dito. Lalong pabilisin, 'di ba? Kasi sa tingin ko,
the only way out of this is through sa tingin mo, sa galit ng taong bayan, di ba? Sa lahat ng mga nakausap ko this past 3 months tungkol dito, hindi tatanggapin ng mga tao na magkaroon lang ng kung anong palamuti na investigasyon kunwari, etc. Pero wala namang mananagot eh. So ako, kung may mananagot, maliliit. Exactly. The best way forward talaga is to push it. To push the investigation, push yung prosecution. Kung sino tamaan. And then, di ba, let the legal system, let the judicial system take its course. Di ba? Yun yung naalala punto. ko nung nagsalita si Pastor, sabi mo sa akin, wala na nga yung issue na yan, nagsalita pa. Sinong pastor to? Yung pastor na senador din? Oh, pastor na senador, of course. Totoo naman, di ba? Pero yun nga medyo ironic din na kung ang rally mo, ang team ng iyong gathering ay transparency and accountability, kung ang sinasabi mo, baka ang purpose nito ay hindi lang transparency and accountability, pero maprotektahan, di ba? Ang ilan. Ngayon, hindi naman sinasabing gano'n, pero ako, sana naman. Ako, any citizens movement na ang totoong panawagan talaga ay managot ang mga kailangang managot. Na ituloy natin ito, itong investigasyon na ito, labas natin ang buong katotohanan. Ako, maganda yon. Kasi kailangan naman talaga ng paulit-ulit na paalala sa gobyerno, sa ating mga opisyal, na itong issue na ito hindi lang basta-basta mawawala eh. Ito talaga ay didiinan na iba ng taong bayan hanggang magkaroon ng mabuting resulta eh. Pero kung ang intensyon ay mag-pressure para ibang pangyayari ang mangyayari, kasi nung huling rally, nung kailan ba yun? Yung September 21. Exactly, nung September 21, di ba nagkaroon din ng mga chismis noon ng mga may mga sumusubok, gumapang at kumilos para gamitin, di ba, yung mga rally noon para magtulak ng sariling agenda, magkaroon ng pag-withdrawal of support, di ba? Paupuin si VP Sara Duterte. Na hindi naman 'yun ang hinahanap ng maraming tao eh. Baka tuloy pa rin. Tingnan natin, di ba? So ako, kailangan ding maging mapagbantay, di ba, sa mga ganyan mga pangyayari. I was told by a military official that may concertina wires na on all the checkpoints of No, it was told to me by a military official. Nilagyan na ng concertina wires all the checkpoints, Laurel, Solana, Mendiola, just to be sure. Parang preemptive na rin yun. So, I think they're taking precautions. No? Okay.